Magaandang buhay! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning. Muli magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Nasa oras na po tayo ng Orly in the morning at magkakasama-sama po tayo hanggang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, makakasama niyo po pansamantala ngayong araw. Ako po si Liway Manantan Iparagire. At sa technical kasama po natin si Kaaron Edwin Inong. Ayan, masama ang pakiramdam ni Kaaron Orly kaya si Kaaron Liway ang makakasama niyo po. Kagaya ng sabi ko kanina, usong-uso na naman ang ubo-sipon, tapos yung lagnat dahil nga sa panahon, napakainit yung maghapon. Tapos pagdating ng gabi, malamig. Lalo na dun sa mga areas na merong mga tanim na mga puno sa kanilang paligid o kaya malapit sila sa open space, may open space sa area nila, malapit sila sa dagat o kaya sa ilog dyan, ramdam na ramdam yung lamig ng panahon. Pero syempre, pag ganyang maginaw, masarap magkape. Pero sa ngayon, alam nyo, mamamangha ka sa bilis ng pagdami ng mga coffee shops. Ibig sabihin, ang mga Pangasinense talagang mahilig na rin silang magkape any time of the day. Pero ang isang nakakamangha dyan, yung kakayanang gumastos, lalo na ng mga estudyante o kaya yung mga young professionals. Dahil kapag kayo ay magkakape sa mga coffee shop, magkano yung small o yung regular? Mababa na yung siguro mababa na yung 80 pesos. More or less 100 po yan. Depende dun sa flavor. Tapos ang dami pong nagpa-pop up, yung pop-up coffee shop. Ibig sabihin, pagdating ng early evening o kaya gabi, ayan, siniset up na nila yung kanilang mga paninda at mga tables, collapsible tables and chairs dyan sa mga sidewalk. Anywhere, meron po yan. Meron pa po yung mga bagong bukas na mga kalsada, bagong gawa, hindi pa nabubuksan. Nagkakaroon ng mga food street. Pero ako, meron akong dalawang favorite na pinagkakapihan. Mura lang. Yung isa, sakto lang yung size na satisfied ka na dun sa nakainom ka ng brewed coffee. Dun sa isang mall, 30 pesos yung kape. Maliit lang siya. Half size nung regular size. Yung cup maliit lang. Tapos yung isa naman ay convenience store. Yan, mura lang din lang. Pareho lang brewed coffee. So pag ganitong panahon, pag ganitong season, napakarami pong sa paglipas ng taon, 'di ba? Napansin po natin, ang dami po yung nagkakaroon ng nagninegosyo. Maliit man po 'yan, pero naisip po nilang magnegosyo. At saka napansin ko rin dito, like for example, pag 'di ba pag late afternoon meron ng mga nakapwesto sa sidewalk dito sa may tabi po ng Development Bank of the Philippines o kaya DBP dito sa MH Del Pilar. Meron yung ang tawag kasi naging term na kasi yung term na garong. Dati pag sinabing garong, diyan sinasakay ang baboy. Yung mga bibili ng baboy o kaya yung bibenta nila yung baboy nila, sinasakay nila yung sa garong. Sidecar po yan. Tapos nung ginagamit sa paghakot ng basura,
Pero naging term na kasi yung garong. Ibig sabihin, ito yung sidecar ng isang motor. So, pwedeng yan yung pop-up, yung mobile na store nila o kaya yung pinaglalagyan ng kanilang paninda. So, dito nga sa tabi ng DBP, meron ilang pumupwesto po dyan pagdating ng late afternoon. Meron pa, umiikot pala yung mga taga-singil. Ticket yung binibigay nila mula sa lungsod ng Dagupan. So, kumbaga, life is a give and take. Kumikita ka, nabibigyan ka ng oportunidad para makapagnegosyo sa amang area niyan. Sinasabi kasi ng iba, grabe naman, binibigyan pa sila ng ticket. Give and take. Kumikita ka, nabigyan ka ng pagkakataon na makapagnegosyo dun sa lugar na yon. Siguro naman, di naman, kano lang naman yung ticket na binibigay sa'yo. Di ba, iniiwan nyo doon yung mga basura nyo, doon sa area, nakalagay sa supot, tapos pipick upin ng mga tagakuha ng mga basura. Basta tandaan na lang po natin, huwag masyadong sumama ang loob kapag kayo ay tinitikitan, binibigyan ng ticket. Importante pupunta po yan sa lokal na pamahalaan. And life is a give and take, and it's a shared responsibility. Yung mapanatiling malinis yung lugar na pinagtitindahan nyo, natatanggal yung mga basurang iniwan nyo. Shared responsibility. Give and take. Kahit saan po yan, meron na yung mga food strip o kaya mga food hub. Pero yung mga napansin lang natin itong mga nakalipas na mga taon, yung mga kumonti kasi yung pumupunta at tumatambay dito sa gilid ng Quintos Bridge. Dahil ang dami nang silaw-silaw area. Yan yung napansin natin nung mga nakaraan. Sana dito sa atin sa Dagupan, puntahan pa rin kahit papano para naman yung mga kababayan po nating nagtitinda, meron naman silang mga sales. Okay. Sa early in the morning, ilan po sa mga balita. Si Congresswoman Rachel Arenas ng Pangatlong Distrito ng Pangasinan at ang lokal na pamahalaan ng Bayambang, gusto po nila ang mga bull reservation dyan sa bayan ng Bayambang, dito sa lungsod ng Pangasinan, ay mai-reclassify na at maipamigay dun sa mga magsasaka doon. So, nagkaroon ng committee hearing kamakailan dyan sa House of Representatives at syempre andon si Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District at si Bayambang Town Special Assistant to the Mayor, si Dr. Cesar Quiambao. Doon sa committee hearing ng 18th Congress, nais kasi ni Congresswoman Arenas at saka ng lokal na pamahalaan ng Bayambang na yung reclassification ng mga ball reservation at maging ma-reclassify ito at gawing alienable and disposable land para ma-redistribute naman sa mga magsasaka at sa mga occupants na doon na matagal nang naninirahan sa nasabing lugar. Matagal ng panahon. Yung una, mga lolo pa nila yung nag-umpisang tumira doon o kaya magsaka doon, yung iba yung kanilang mga magulang. As of 2021, ayon kay Congresswoman Arenas, nasa 1,196 na mga farmers o kaya mga occupants ng lupa sa nasabing lugar ang andoon. At kung 2021 ito, baka nadagdagan pa po yan. So dito sa isinusulong ni Congresswoman Arenas, yung scheme ng distribution of the land, kasama na dyan yung pag-identify kung sino'y talaga yung bona fide o kaya bona fide at long-term na mga magsasaka o kaya long-term ng mga occupants na mga naninirahan na dun sa mga bull area. Ito ay committee rin ang magprepare. Magkakaroon ng committee which shall be composed of the representative of the DENR, Department of Environment and Natural Resources, bilang chairperson. Yung representative ng Department of Agrarian Reform bilang vice chairperson, at ang mayor ng Bayambang at ang head ng Farmers Organization kasama ang provincial director ng PNP bilang mga members. So i-final po ni Congresswoman Arenas itong House Bill number 27 noong June 30 pa ngayong taon.
para sa reclassification ng mga bull reservation at ito ay naipasa na sa committee level kaya nagkakaroon ng hearing. At hopefully by 2026 ay ma-finalize na to para finally etong mga matagal na silang naninirahan at nagsasaka sa nasabing lugar ay mapasakamay na nila at maging property nila yung area na kanilang tinitirhan at yung kanilang mga sinasaka. At I think meron ding mga bull lake po dyan na kung saan noon dyan hinuhuli yung mga gurami at iba pang isda na isinasama po, yung nilalagay po nila sa kanilang buro. Ito po specialty ng Bayambang, Malasiki at saka ng ibang lugar. Meron din sa Basista, magkakatabi kasi yan. Buro, ito po ay fermented rice na pag sa Pangasinan, gustong-gusto po natin yan. Iba't ibang klase ng luto. At speaking about Basista, tingin muna tayo ng balita mula sa bayan ng Basista. Mamaya pala ipaparinig ko po sa inyo yung pahayag ni Mr. Aaron o kaya Aaron Manamtam Jr., ang Division Manager, Production and Water Quality dyan sa may Prime Water, San Carlos City. Balita muna mula sa bayan ng Basista. Ang sabi po ni Mayor Jolly Resuello, ginanap yung pagbubukas ng sports clinic noong December 6 ng umaga. Kung saan nagtipon-tipon yung mga kabataan at sports enthusiasts para ipagdiwang ang pagsisimula ng sports clinic. Layunin nito na turuan ang mga kabataan ng mga kasanayan sa iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng basketball, volleyball at saka table tennis. Kundi kasama din dyan, hubugin din ang kanilang disiplina, teamwork at saka sportsmanship. So yung schedule ng sports clinic dyan sa bayan ng Basista para sa mga kabataang taga-Basista, December 13, Sabado, so weekends to, 13, 14, and then sunod, Friday, Saturday. Ang susunod, 19, 20, 21, 22, at saka 23. Ayan, bago mag-Christmas break. Ayon pa rin po dito sa information page, Progresibong Basista Information Office sa kanilang Facebook page, ang basketball, ang venue ay sa Municipal Gym. Para sa primary at secondary naman, secondary venue, Basista National High School. Sa volleyball naman, ang kanilang primary venue ay Municipal Auditorium. Ang secondary venue naman ay Navatat Barangay Gymnasium. At ang table tennis, ang venue ay Basista Central School. Ayan, sports clinic nitong December. At pinakahuli naman, ito yung gusto nating makuhang listahan mula naman sa Kapitolyo. Personal na tinanggap ni Mayor Jolly Resuello kasama sina Dr. Ricini Elizano, ang Municipal Health Officer ng Bayan ng Basista, at si Marisa Raposas, ang mula sa Treasury Office, ang kanilang insentibo ng lokal na pamahalan ng Basista sa Healthcare Referral Network. Programa po yan ng provincial government ng Pangasinan. Ginanap yung programa sa The Monarch Hotel sa Calasiao noong December 5 kasama si Governor Ramon Gico III. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay ng dedikasyon at pagsusumikap ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng mahusay at dekalidad na serbisyong pangkalusugan, medikal para sa lahat at pagsuporta nga sa unang inilunsad na e-consulta program. Offshoot po dyan sa programa po ng PhilHealth. So, ginawa ng paraan ng provincial government na i-localize para naman mas marami po yung mapa-enroll ng mga Pangasinense sa programa ng PhilHealth. So, ito, bago matapos ang taon, ilan na po yung nabasa po natin ng mga local government units na kanilang i-post na natanggap na nila yung kanilang insentibo mula sa provincial government sa nasabing e-consulta program ng lalawigan ng Pangasinan.
Sa San Carlos City, mahigit 1 million yata yung kanilang natanggap. Depende kasi sa dami ng nai-enroll na kanilang mga kababayan. Nahanap ko kung yung yung info kung magkano yung natanggap naman ng ng natanggap ng city government ng ng San Carlos, kasi nakita ko na na i-post na po nila. So, yan po yung ilan po na maibabahagi po natin, mga kaibigan, sa unang bahagi ng Early in the Morning. Ang oras na po natin, 6:29 ng umaga. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Jingle bells, jingle all the way. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na binmaloy. Mga kakasakay tayo, yaabotin sa Pasko, tan balong taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, ed bilay tayo. Ed nalik na, nasari tutuon ang iter na panangaro, ed sika tayo. Jad pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro, ed sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wow! 4 months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng
capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga minamahal kong kababayan, sumapit na naman ang panahon upang ating alalahanin ang pinakamahalaga at makabuluhang bahagi ng ating buhay Kristiyano. Ito ang panahon upang ating ipagpasalamat at ipagdiwang ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating titigan ang mga pagsubok na patuloy nating pinagdadaanan sa araw-araw, kundi ang nananatiling patnubay at tulong ng ating Panginoon, kaya tayo ay patuloy na nakapagtataguyod sa bawat araw at taong nagdaraan. Ito ay dahil sa tapat na pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Sa pakikiisa natin sa pagdiriwang ng Pasko, paghariin natin sa ating puso ang pag-ibig at pagmamalasakit sa ating pamilya at sa ating kapwa. Magalak tayong magpatawad at lumimot sa pagkukulang na sa atin ay nagawa, at sa ganitong paraan ay maibabahagi natin ang tunay na kahulugan ng pinakadakilang pag-ibig na siyang tunay na kahulugan ng Pasko. Manarilawa sulikat tandaan at panaruan na balang pamilya tanggamuran tayo sa bendisyon na Diyos siya Amasa. Mahikat siya Pasko, tan maaligwa siya barong pamilya. Mensaheng pamasko mula kay Director Joseph Roland Mejia ng Region 1 Medical Center. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan, at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis yasa saliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market so saliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat so lakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Daguban.
Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito ay kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Okay, nagpapatuloy po ang Orly in the Morning. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Kasama niyo pa rin Liway Manantani, Iparagire. So kung bukas po yung ceremonial lighting ng mga Christmas lights dyan sa Kapitolyo, December 12, pangungunahan niya ni Governor Ramon Gico III, kasama siyempre ang unang ginang, Mama Ann Gico, at si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, and we expect naman na kasama din si Attorney Melanie Lambino, kasama ang mga board members, mga members ng Sangguniang Palalawigan, at siyempre mga department heads, mga empleyado, at mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung mga makakapunta po doon. Pero ngayong araw, ngayong umaga, dyan naman sa bayan ng Kalasyaw, mga kaibigan, ito yung kaugnay pa rin sa kanilang selebrasyon ng Puto Festival ng bayan ng Kalasyaw. Ay byword na po yan ang pasalubong pag yung mga andito sa pupunta sa Pangasinan, gusto nila bangus dagupan, and then puto Kalasyaw, mangga ng San Carlos, bagoong ng Lingayen, etc. etc. At syempre pag tupig, patupat, yung mga yan, tupig, saan ba? Villasis, Manawag, at marami pang iba. Patupat, kakanin pa rin po yan. Siyempre, kilala po yan. Kilala dyan ang may tupig din. Balunggaw, meron po silang patupat. Yan naman ay niluluto dun sa tuba.
Samantalang yung patupat ng Posorubio, niluluto naman po yan sa katas ng sugarcane. So ngayong araw, diyan sa bayan ng Calasiao, gaganapin sa Robinson's Place, Pangasinan. Dati ang pangalan niya Robinson's Place Calasiao dahil nasa Calasiao. Pero ngayon, ginawa ng yung pangalan niya Robinson's Place, Pangasinan. Ngayong umaga, gaganapin yung Puto Construction and Design Contest. And then yung sabay po nito, Best Ways to Serve Puto, diyan sa Robinson's Place, Calasiao. Tapos yung kanilang street party ay sa Sabado, 6:00 ng gabi ang umpisa. Street party diyan sa may bandang harapan ng Victoria's Place, Victoria's Place. Okay, oras po natin 6:44 ng umaga nung nakaraang araw. Nagkaroon po ng activity, isang magandang activity dyan sa lungsod ng San Carlos. Ito naman ay inorganisa ng City Information Office headed by Mr. Jules Nazareno Risuelio. Meron po silang halos lahat ng local government unit, city government o municipal government, meron silang isang departamento or division under the Office of the Mayor. Ito po yung Information Office. Sa San Carlos City, headed by, sabi ko nga kanina, Mr. Jules Juliano Nazareno Risuelio. So sa kada departamento, meron pong designated o kaya assigned as information focal person. So dagdag doon sa kanilang trabaho as empleyado, nangangati yung aking ilong. So para naman tulungan ang City Information sa pagbabalita ng mga ginagawang activities ng kanilang mga departamento. So nagkaroon ng Info Summit, merong seminar on news writing, seminar, yung talk kung ano yung responsibilidad ng government office sa pagbibigay ng information plus news writing, videography, photography. At pagkatapos nung seminar ay nagkaroon pangalawang araw, sila naman, lahat ng participants, sila naman ay nag-tour. Sila sa mga historical na mga areas plus yung malalaking projects ng city. So, syempre, touchdown muna sila sa City Hall. Ito ay more than 50 years na yung nasabing building, kaya hindi siya pwedeng gibain. So, improvement na lang ang ginagawa. Then, pumunta sila sa simbahan and then umikot na sa iba't ibang lugar. Isa sa itinerary po nila ay itong Prime Water. Ayan, Prime Water, where is that? Joint venture po yan ng San Carlos City Water District at saka ng Prime Water San Carlos. Ang Prime Water, ito po ay private company. Kung nagkakaproblema dun sa isang lugar dito sa yung operation ng Prime Water, dun sa isang lugar dito sa Lalawigan, very good naman sila dito sa San Carlos City. So background lang, nagkaroon ng groundbreaking ceremony para sa Gulo Water Treatment Plant. Bahagi po yan ng on the part of the Prime Water doon po sa Barangay Gulo. So una, meron pong 12-kilometer transmission line na abot na po hanggang sa poblasyon area. Ang sabi po ni Mr. Aaron o kaya Aaron Manamtam Jr., siya yung Division Manager, Production and Water Quality Division, dyan sa may, sa bahagi naman po siya ng San Carlos City Water District. So, nagkaroon ng presentation. Siyempre, pag ganyang tour, guided tour, ayan, magpe-present yung mga host kung ano yung kanilang, what is their office all about. So, meron pong water treatment facility at ito ang pinakaunang water district na yung source, kasama sa source nila ng tubig ay surface water. Pag sinabing surface water, ito po ay galing ilog. Pag groundwater, ito po yung pinapump mula sa underground.
malaking bahagi pa rin ng San Carlos City, ang source nila ay groundwater. Kung mahahalata nyo, kung kayo po ay may mga kaibigang napapasyal na pupunta kayo sa kanilang mga tahanan, meron yung mga tubo nilang kinakalawang. Medyo salty ang tubig dyan sa San Carlos City. Anyway, ito pong Prime Water San Carlos City ay pinuntahan nga po ng etong mga information focal persons ng bawat departamento dyan sa San Carlos. And at this point, para mas maipaliwanag pa ng mas mahaba, ay ipaparinig ko po sa inyo yung presentation naman po ito ni Mr. Aaron o Aaron Manamtam Jr. Muntik ko na siyang maging kamag-anak kasi ako, ang maiden name ko ay Manantan. Siya naman ay Manamtam. Ulitin ko, siya po ay Production and Water Quality Division Manager dyan sa San Carlos City Water District / Prime Water San Carlos. Ito po, patungkol po ito sa Prime Water at kung paano yung ginagawa nila sa surface water na nakukuha nila sa ilog, malapit sila sa Agno River. So ito po, pakinggan po ninyo. Parang nawala yung connection ko. Paano gagawin ko dito? Wait lang ha. Maaayos ko rin to. Ayaw talaga, Karon Edwin, tulungan mo muna ako dito para mai-connect ko. Pero connected naman na siya eh. Kaya lang, ayaw lang mag-play. So, i-connect natin ulit. Hindi ko marinig yung tinig. Okay, try natin ulit. Wala, hindi pa rin kumukonect yung yung sound. Tayo because we are all public servant. Okay, so I myself also a public servant from the San Carlos City Water District, Division Manager of Production and Water Quality. So ako po yung kami po yung nag-monitor sa division po namin. Pakilakas kami po yung nag-monitor ng production. Ibig sabihin ng production yung napoproduce ng planta. Kung ilang cubic meter ang napoproduce ng planta natin na sinusupply natin doon sa bayan. From Gulod going to population area sa San Carlos City natin. So, from here to Palaris, particularly doon sa CSI, nandun yung 12 kilometers na pipes natin. That is 16 inches diameter yung laki. So imagine nyo yung 16 inches na pabilog. Sukatin nyo yung, di ba bilog yan, so sukatin nyo yung gitna, that is diameter. So 16 inches yan, siguro ako kasya doon sa tubo na yon. Okay? So from here to CSI, doon nag-stop yung 12 kilometers na nagsusupply ng tubig. Yung tubo doon, nandoon, hanggang dito. Tapos yung tubig na napoproduce ng planta natin, na gagaling dito, pupunta doon sa bayan, sa harap ng CSI. Then, na siya, marami ng pipes dyan. Hiwalay na sila. Okay, so, particularly, ito yung pinakamalaking supply natin ng tubig, ang pinanggagaling ng tubig natin. Okay? So, iwan ko kung nadaanan nyo yung intake doon, yung intake facility natin nandun sa kabila, sa tabi ng river, Agno River. So, sana, pagbalik, pwede nyo yung daanan doon. May intake doon, maganda rin yung view. Parang, may maganda yung view doon kasi may parang terrace yun eh. So, later on, pag may time pa kayo, pwede yung daanan for the views ninyo. So, doon actually nanggagaling yung tubig. From intake facility natin, papabasin natin doon sa kabilang dike. May tubo doon na sinisip-sip. May motor tayo doon na submersible pump na sinisip-sip. Kubuka tayo ng tubig, kumbaga, doon sa Agno River at dinadala dito sa planta. So from there to here, almost 1 kilometer yung distansya.
So hindi natin makikita yung tubo kasi nasa ano yan eh. Nasa ilalim. Pero from riverbank going to this plant is almost 1 kilometer ang distance niya. May Yadiki, ng Palgup Iray, Tubo Diwan, diretso dya. Tapos from here, going out to Gulaw, Kawayang Piling, Abanon, hanggang doon sa Sisay, nandun yung tubo din natin. Magsusupply naman siya doon. Yung from intake to here, ito yung process. Dadali yung tubig from Agno River, ipaprocess dito, dadalhin sa bayan. Yun ang proseso natin. But to make it clear or detailed, si Mr. Dyson na lang mag-explain ng further information. Technical information. Kung tapos na po tayo dito, punta po tayo sa genset room po namin. Yung active pumping station naman natin ay nasa Taritpet, particularly doon sa housing, walang man. And sa Tarise, pumping station, doon sa naladala nyo na siguro. And sa Anuan, doon sa Paloob, may Poland River, Riverside sa Ugasaman. Then may Matag doon pero inactive siya. Then Palaming, Panggalangan, may Abay-Esquilaan. So nandun yung mga pumping stations din yan, pero hindi siya surface water, groundwater naman. Kumbaga, ang konsepto niyan ay sinagripo, may napapalpal kayo sa buong taon. Then nilalagyan ng chlorine for disinfection naman para maging safe siya para sa inumin o para sa gagamitin natin. Okay? So, ganun yun. Ang pagkakaiba nga lang ng may tuato, yung tubig puso, direct yun di ba? Direct from ground din, ginagamit na. Pero sa water district kasi may intervention ng disinfection through chlorination naman siya. Kaya habang binubomba yan, going out dun sa pipelines natin, may chlorine siya. To be safe, kasi maraming dadaanan yan eh. Okay, para ma-ingest natin yung tubig, mainom natin, alis. Agabasakit, malinis. Okay mga kaibigan, yung narinig nyong tinig, short lang pala yon, nasa ibang recording yung isa pa. Yan si Mr. Aaron Manamtam Jr. So yung ulitin po natin yung proseso nilang tubig, surface water po yun, direkta galing po yun sa Agno River. Pero syempre paglabas, pagpunta sa mga water pipes at sa mga gripo na sinusuplayan nilang mga consumers, malinis na po yun. Potable water. Pero alam nyo yan, yung isang objective purpose nung bakit itinayo yung San Roque Dam. Unang-una dyan, irrigation. Panghuli o pangatlo yung energy o yung kuryente. Kasama din po doon, ito ay maging source ng inuming tubig o yung tubig na para sa mga kabahayan. Pero itong Prime Water San Carlos City, sila yung pinakauna na treatment facility o water ang nagsusupply ng tubig na ang kanilang source ng tinitreat nila na tubig ay surface. Pag sinabing surface sa ibabaw, galing po sa ilog. Actually, yung tubig natin dito sa mga ilog natin, pwede naman kasi pag treatment facility, dadaan naman yan sa proseso. So yung Gulaw, sa barangay Gulaw po yan, malapit yan sa Agno River. Gulaw Water Treatment Plant ay meron silang mga tubo na nakakonekta na andun sa may bahagi ng Agno River dyan sa barangay Gulaw sa San Carlos City. Yan, dyan na pinapump yung tubig papunta sa treatment facility. And more on that sa mga susunod na araw. Ayan, interesado po tayo dito dahil ito yung, sabi ko nga, ito yung pinakauna na water district
through the Prime Water. Yan po ay joint venture na ang source nila ng kanilang tubig na dumadaan sa kanilang treatment facility ay surface water o galing sa mismo sa Agno River. Pero yung kalahati ng San Carlos, marami pang lugar na groundwater yung kanilang source o kaya sa ilalim. Mga kaibigan, meron na lamang po tayong 2 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Good morning kay Lynn Coronel, kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, kay Kerwin de Guzman, listening from Region 1 R1MC Dialysis Center. Kumusta po kayo dyan? Nasa ano po yan, di ba? Nasa Binloc, R1MC Binloc. Kay Marlon Rosal, magandang umaga po. Kay Nick Noc Tolentino, Tristan Wyatt Gulay, Liquor Rolf Kerol yung kanyang apelido. At meron pa yung Chinese character yung kanyang pangalan. Kay Rodel Edades Peralta, Zarlo Gonzales, Gian Manzano, Lynn Coronel, Marlon Rosal, May Ann Landingin Castro, Gary Dalisay, magandang umaga. Kay Kaaron Graciel Damatro, magandang umaga. At saka syempre kay Nanay Dading dyan sa may Tubeng, at syempre si Achikora Aquino at Kuya Mar, magandang umaga sa Tubeng din po yan. Kay Wally Kagiwa, Kalimlim Dexter John, Tinong Biyay, Josie Leda Mateo, Manuel Olier, Labsan Jr., Estrella Carmelo, at sa iba pa. Magandang umaga po kay Jeric Oviedo, kay Manuel, nabasa ko na to, kay Flo, DC Eva, Emma Alipio, Sofia Mamaril Matias, Ben Gab Jovellanos, Marlon Rosal. Ayan, nabasa ko na yung iba. At yung iba pang mga suki po natin. Plus, syempre, good morning din sa mga taga Central Pangasinan Electric Cooperative. Wala na po tayong oras. Bukas, makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro sa Orly in the Morning, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Pero ngayon hanggang alas 7 lang po tayo. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Kaaron Edwin Inong, at syempre sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro, nakasama niyo po, ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcast.